UNTV News Worldwide. Yes, morning. Welcome back to UNW. Maraming salamat sa Diyos sa panibagong araw na pinagkaloob sa atin. Sa araw po na ito, time check muna tayo bago tayo magbalitaan. Mga kababayan, it's now 4:30 in the morning. Magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ay araw ng Biyernes, June 30, 2023. Mula sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Mag-aatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Heatwave na naranasan sa Texas, nararamdaman na rin sa southeast ng Amerika. New Zealand, number 1 sa work-life balance ranking sa buong mundo. Special Force kinakailangan upang labanan ang karahasan sa Haiti ayon sa isang United Nations official. 40,000 pulis ide-deploy ng France dahil sa mararahas na riots. Face mask hindi na required sa public transport at healthcare facilities sa Malaysia. Bilang ng batang ipinanganak sa Australia noong 2021, umabot sa 315,705. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nararamdaman na rin sa southeast ng Estados Unidos ang heat wave na naranasan sa Texas. Naasahang magiging 20 degrees above normal ang temperatura sa malaking bahagi ng rehiyon hanggang weekend. Ito ang umaatikabong balita ni Abby Valdez live. Umabot na sa southern at central United States ang matinding heat wave na naranasan sa Texas at Oklahoma noong nakalipas na linggo. Itinaas na ang heat index sa mapanganib at mataas na antas mula sa Kansas City hanggang Florida Keys. Hanggang weekend, inaasahang madadagdagan ng temperatura ng 20 degrees above normal sa malaking bahagi na rehiyon. Kabilang sa major cities kung saan posibleng umabot ang heat index sa pagitan ng 110 hanggang 120 degrees sa mga susunod na araw ang Dallas, San Antonio, New Orleans, Nashville, Little Rock, Arkansas, Jackson, Mississippi at Montgomery, Alabama. Kinukonsidera ng health experts ang heat index na higit 103 degrees na mapanganib. Posibleng magresulta ito sa higher risk ng cramps, exhaustion at heat stroke lalo na pagkatapos ng ehersisyo o matagal na exposure sa ilalim ng sikat ng araw. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng bagong programa ang Canada para sa mga may science, technology, engineering, and mathematics o STEM experience. Planong ibigay sa mga H-1B holder na galing Estados Unidos ang nasa 10,000 permits. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Jenny Rico live. Yan, Jenny, live ka na. Akala ko si Abby live din kanina, hindi pala. Sino-sino ba, Jenny, ang sinasabi na mayroong STEM experience? James, tinatawag na may STEM experience ang mga individual na nasa science, technology, engineering at mathematics field. Sila ngayon ang target ng Canada na mag-immigrate sa bansa upang mapunan ang labor needs nito. Ilan sa mga hinahanap na candidates ng Canada ay data scientists, software developers and programmers, mathematicians, statisticians at iba pa. Samantala, makaka-attract naman ang programang ito ng H-1B visa holders sa Estados Unidos, partikular ang mga nasa Silicon Valley. Ayon kay Rana Sarkar, Consul General of Canada in San Francisco, mag-i-issue ang Canada ng 10,000 permits sa H-1B visa holders kung saan eligible rin ang kanilang asawa at anak na magkaroon ng work at study permits at kalaunan ay makapag-apply ng permanent residency dito sa Canada. Balik sa iyo, James. Yun, may H-1B visa din pala dyan sa inyo. Pero Jenny,
magiging long-term program na ba ito ng immigration dyan sa Canada? James, ayon kay Consul General Sarkar, kung magiging successful ang programang ito, may posibilidad na magiging long-term na nga ito, lalo na kung maging positive ang impact nito sa ekonomiya at labor market ng Canada. James. Yon, magagaling naman ng mga Pilipino sa larangan na yan. Maraming salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, na tinaguri ang Tech Hub ng Canada. Here's another live report po. Nanguna ang New Zealand sa world ranking na may pinakamagandang kalidad ng work-life balance. Ito ayon sa survey ng Global Employment Company na remote sa 60 bansa kabilang ang world's top GDP countries. Mula sa New Zealand, may umatikabong balita si Raquel Evangelista live. Yan, live na live. Raquel, ano ba ang itong work-life balance at ano ang naging factors or pamantayan ng remote sa naging ranking ng mga bansa sa kabila o nakabilang sa survey? James, ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho o career at personal life ay maring makapagdulot ng maayos na kalusugan, pagkabawas sa pagiging burnt out, increased mindfulness at pagiging generally happy. Ang factors gaya ng minimum wage, sick leave, maternity leave, healthcare availability, public happiness, average working hours at LGBTQ+ inclusivity ang pinagbasihan ng survey. Nakakuha ng total score na 79.35 ang New Zealand dahil sa mataas na puntos nito sa pagbibigay sa mga empleyado ng mataas na statutory annual leave allowance. Katumbas ito ng 32 araw. High rate ng sick pay na nasa 80% at pagkakaroon ng government-funded universal healthcare system sa bansa. Lumabas din sa survey na isa ang New Zealand sa mga bansang mataas magpasahod sa mga empleyado. Pumangalawa naman sa ranking ang Spain na may score na 75.55, pangatlo ang France na may 75.34 at ang Australia na may 73.71 sa pang-apat na pwesto. Inokupa naman ng Denmark, Norway, Netherlands, United Kingdom, Canada at Brazil ang ika-5 hanggang ika-10 pwesto. Balik sa iyo, James. Yun, okay naman pala dyan, Raquel eh. Pero sa ngayon ba, Raquel, magkano na ba ang minimum wage sa New Zealand? Yes, James. Currently, nasa 22.70 New Zealand dollars o 763 pesos per hour ang minimum wage dito. James? Mataas-taas. Compare dyan dito sa amin na $15 equivalent to more or less mga ganun din siguro sa pesos. Pero sige, maraming salamat Raquel Evangelista mula sa New Zealand kung saan unang isinagawa ang 4-day work week ni Andrew Barnes sa kanyang kumpanyang Perpetual Guardian. Maraming foreign invested companies sa Southern Vietnam ang nagpalawig ng kanilang investments at mas mahabang kontrata sa kabila ng matumal na negosyo. Inaasahan ding malalampasan ang mga kahirapan dulot ng krisis sa ekonomiya sa rehiyon at makapagtutuloy sa produksyon upang makalikha ng maraming trabaho. Ito naman ang umaatikabong balita ni Cathy Navarro. Patuloy ang pagpapalawig ng foreign invested manufacturing companies sa Southern Vietnam, particular na sa Binh Province. Nagdagdag ng $15 million o halos 830 million pesos investment ang Switzerland Seeker Group sa Binh factory sa Vietnam upang pasimulan ang exportation ng electronic at electromechanical products. Nais maging largest foreign direct investor ang Seeker Group sa Binh Province, bunsod na nakikitang potensyal sa lugar. Samantala, nag-invest din ng Japanese manufacturing company Yasaki EDS Vietnam na magre-recruit ng 800 workers at ang sports shoe producer na mag-recruit ng 1,000 laborers bago matapos ang taon. Makikipagtulungan naman ang pamahalaan ng Binh Province na mapabilis ang proseso ng power supply at firefighting systems upang magpatuloy ang produksyon. Inaasahan na ang foreign enterprise expansions na ito ay magdudulot ng sustainable revenue para sa laborers mula sa iba't ibang probinsya ng Vietnam. Cathy Navarro, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagaan.
Giniit ng isang opisyal ng United Nations na kinakailangan espesyal na puwersa upang labanan ang karahasan sa Haiti. Dagdag pa ng UN human rights expert na si William O'Neill, kailangan ding agad na magpatupad ng weapons embargo o paghihigpit upang maiwasang may makapuslit na mga armas. Ito ang umaatikabong balita ni Emerald Roca. Isang United Nations human rights expert ang nagsabing kinakailangan ng isang specialized international force upang makatulong na labanan ang gang violence sa Haiti. Dapat din anyang agad na ipatupad ang isang weapons embargo. Ginawa ni William O'Neill ang pahayag kasunod ng kanyang 10 araw na biyahe kung saan nakipagpulong ito sa civil society leaders, government officials at mga biktima ng gang violence. Ayon kay O'Neill, kinakailangan ng deployment ng isang specialized international force na makatutuwang ng National Police ng Haiti upang maibalik ang freedom of movement. Dagdag pa nito, ramdam na ramdam ang kawalan ng pamahalaan at kakulangan ng tugon mula sa mga opisyal. Dahilan upang maapektuhan ang access ng mga mamamayan sa tubig, pagkain, health, edukasyon at housing. Kulang sa staff at resources ang Haiti Police Department sa gitna ng ginagawa nitong pagtugon sa makatutunggaling gangs. Nagsimula pang lumakas ang mga ito mula July 2021 assassination ni President Jovenel Moise. Tinatayang 80% na ng kapitolyo ng bansa ang kontrolado ng mga gang. Tumindi rin ang kagutuman sa bansa dahil sa mga karahasan. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magdideploy ang France ng 40,000 tauhan ng pulisya sa gitna ng pangambang mas titindi pa ang mararahas na riots. Sumiklab ang mga gulo sa bansa matapos ang police shooting ng isang 17-year-old driver. Ito ang umaatikabong balita ni Christy Rosacia. Araw na ang mararahas na kilos protesta sa France kasunod ng pamamaril ng isang police officer sa isang 17-year-old driver. Nasa 150 tao na ang naaaresto, samantalang 170 naman ang mga nasugatang tauhan ng pulisya bunsod ng mga kaguluhan. Iimbestigahan naman ang French police officer na sangkot sa shooting at mahaharap sa voluntary homicide. Nasa 40,000 police officers na ang dideploy ng pamahalaan upang pigilan ang pagtindi pa ng karahasan. Nagdulot ng pagkabahala sa buong France ang pagkasawi ng 17-year-old na si Nael sa isang traffic check araw ng Martes, June 27. Dahil sa insidente, tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga kabataan at mga tauhan ng pulisya. Kinokondena ng mga aktivista ang umano'y systematic police abuse sa bansa. Nanunog na ng mga sasakyan at public buildings sa Paris suburbs ang mga protester. Kumalat na rin sa iba pang French cities ang mga karahasan. Nagpatawag na ng emergency security meeting si French President Emmanuel Macron dahil sa mga karahasan. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagluwag ng mga panuntunan sa uniform at hairstyle ang mga paaralan sa Bangkok, Thailand. Kabilang ito sa mga unang hakbang ng pamahalaan tungo sa kalayaan at paggalang sa karapatan ng mga kabataan. Ito ang umaatikabong balita ni Paula Porta. Nagbigay ng direktiba ang Bangkok Metropolitan Administration sa mahigit 400 mga paaralan sa Kapitolyo ng Thailand na hayaan ang kanilang mga mag-aaral na magsuot ng casual clothes isang beses kada linggo. Maaring pagkasunduan ito ng mga estudyante at mga magulang kung anong araw ito ipatutupad. Itinuturing itong unang hakbang tungo sa kalayaan at paggalang sa karapatan ng mga kabataan. Bukod dito, inutusan din ng mga eskwelahan na luwagan ang regulasyon kaugnay ng hairstyles ng mga mag-aaral. Kasabay ito ng pag-iit na dapat iginagalang ang style at preference ng bawat isa.
June 23 nang ilabas ang 2 kautusan ni Acting VMA City Clerk Watani Watana at ipinadala sa lahat ng district offices upang maitawid sa mga paaralan sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Samantala, binigyang diin din sa order na dapat tiyaking hindi lalabag sa kasarian, pananampalataya, diversity, karapatan at kalayaan ang bagong regulasyong ipinatutupad ng mga paaralan sa Bangkok. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon at healthcare facilities sa Malaysia. Epektibo ito simula July 5, 2023. Ito ang umaatigabong balita ni Joanne Tongol. Kasabay ng patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases sa Malaysia, inanunsyo ni Health Minister Dr. Zaliha Mustafa na hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga public transport at healthcare facilities. Epektibo ito simula July 5, 2023. Gayunman, hinihikayat pa rin ang pagsusuot ng face mask sa high-risk individuals gaya ng senior citizens, expecting mothers at mga may mababang resistensya at chronic diseases. Nakahanay ang hakbang na ito sa Declaration ng World Health Organization noong Mayo na hindi na public health emergency of international concern ang COVID-19. Samantala, ipinahayag din ni Dr. Zaliha na mababawasan na ang COVID-19 patient isolation period mula 7 araw magiging 5 araw na lamang. Joanne Tongol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala ng Australia ang pinakamataas na bilang ng ipinanganak sa isang taon noong 2021 sa itinuturing na COVID-19 baby boom. Ang 315,705 births ay mataas ng nasa 20,000 kumpara noong 2020. Ito ang umatigabong balita ni Danny De Lieva. Bagamat tumaas ng 6.7% ang bilang ng mga batang ipinanganak sa Australia noong 2021 kumpara sa 2020, hindi naabot ng birth rate noong 2021 na 61 births kada 1,000 babaeng nasa reproductive age ang birth rate noong 2007 na umabot sa 66. Napag-alaman din sa report ng Australian Institute of Health and Welfare o AIHW na ang average maternal age noong 2021 ay 31.1, mas mataas kaysa 30 years old noong 2011. 25% ng mga nanganak noong 2021 ay may edad 35 pataas, subalit pinakamarami sa nanganak ay nasa pagitan ng 30 to 34 years old. Napansin ang pagtaas sa edad ng nanganganak, maging ito man ay panganay na anak o hindi. Hindi naman apektado ng mas mataas na edad ng ina ang kalusugan habang buntis at maging ang anak nito. Ayon pa sa Australia's Mothers and Babies 2023 report ng AIHW, pinakamaraming nanganak ay Australian-born mothers. Pumangalawa naman ang mga ina na may Indian descent at sinundan ng mga mula sa New Zealand, United Kingdom, China at ika-6 ang Pilipinas. Nakita rin sa ulat ang pagbaba ng bilang ng mga buntis na naninigarilyo, partikular sa mga nasa 35 years and above age group. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaloob ng iba't ibang serbisyo ang Philippine Embassy sa France at iba pang ahensya ng gobyerno sa pista sa Paris mula July 1 hanggang 2. Samantala, mayroon namang Public Service Information Drive ang Philippine Consulate General at Migrant Workers Office sa Hong Kong para sa mga kababayan sa jurisdiksyon. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magbibigay ng serbisyo ang Philippine Embassy sa France at iba pang mga ahensya ng gobyerno sa gaganaping pista sa Paris.
Katuwang sa event ang Migrant Workers Office, Department of Tourism, Pag-ibig Fund at SSS na magbibigay din ng serbisyo sa mga kababayan. Gaganapin ang pista sa Paris mula July 1 hanggang 2 sa Met Stadium, Paris. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/phinfriend. Iniimbitahan naman ang mga kababayan sa Hong Kong na makiisa sa gaganaping public service program na hatid kaalaman para sa kabayan. Isasagawa ang pilot session sa July 2, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon at pag-uusapan ng tungkol sa food safety and hygiene. Sa mga nais mag-participate, mag-register lamang sa bit.ly/HK101. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Hong Kong sa facebook.com/PHLinHK. Magkakaroon naman ng free legal aid clinic sa Philippine Consulate General sa San Francisco sa July 7 mula 10:30 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Maaaring kumonsulta hinggil sa family law, property and land ownership, employment and criminal issues. First come first serve basis ito kung kaya't magtungo ng maaga upang magkaroon ng pagkakataon sa one-on-one consultation. Samantala, magsasagawa ng overseas voting field registration sa Hills, Saudi Arabia sa July 8 mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Para sa lokasyon, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLinKSA. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, ito na ang di natin makalilimutan, ang ating pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Ako si Rafael Manacho, taga Toronto, Canada. Binabati ko yung mga kamag-anak ko dyan sa Cainta, sa Marikina, at yung family ko sa Dasmariñas, Cavite. Yon. O naman, syempre, binabati ko sila Kuya Daniel at ang kanyang family, of course. Sila Brother Josel and his family na rin. At yung mga nagsasabat anniversary dito sa Maryland, si Angeline Lacdao at si Lauren Abad. Pati happy birthday na rin kay Ate Melinda Carbonell at sa mga birthday celebrants natin sa buong mundo. Yan. At binabati ko rin syempre yung ating amigo na nandyan sa Pilipinas. Ating tatawagin ngayon si Kuya Sherwin para naman na sa mga abangan nating mga humahataw na mga balita. Good morning, Sherwin. Kamusta ba? Yes, good morning, James. Ngayon ay araw na ng Biyernes, huling araw sa buwan ng Hunyo. Napakabilis ng araw bukas. Oo, July na. At ngayong pagpasok ng buwan ng July, sabi ng Pag-asa, James, posible na may mga bagyo na pumasok ngayon dito sa ating bansa na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Pero kalinsabay niyan, nagbabala din ng Pag-asa na patungkol naman sa El Nino sa pagdating din ng buwan ng Hulyo. Ayan. At dyan sa Amerika, nabalitaan ko, James, na yung sa Texas, matindi pa lang yung init na nararanasan nila dyan sa Texas. Dyan ba sa inyong lugar? Sa Maryland, tama, di ba? No? Kamusta naman ang lagay ng panahon niyo dyan, James? Dito sa Maryland, kaya rin tinawag sigurong Maryland dahil Mary yung mga tao. It's one of the, amigo, ilan sa mga, kumbaga, ilan lamang sa mga ilang estado dito sa Amerika na nakakaranas ng 4 seasons. Kasi hindi lahat ng estado sa Amerika nakakaranas ng 4 seasons, yung winter, spring, summer, and fall. Ngayon, nasa spring tayo, medyo naganda naman yung panahon dito, hindi ganun kainit katulad nung naranasan nila sa Texas. Pero yung air quality index natin, medyo na nakalipas na nagkaroon pa rin ng epekto dito yung sunog dito sa Canada. At hanggang ngayon, medyo unhealthy daw yung air index namin, air quality namin dito, which is pretty much normal dito sa ating bahagi ng Maryland pagka-spring. Yung mga lumalabas yung mga allergies and everything. Pero pagdating ng summer, puhupa din naman ito, Sherwin. Alam ko dyan sa Pilipinas, pag buwan talaga ng July, tag-ulan talaga eh. Nung ako'y nag-aaral pa ng elementarya dyan sa Pilipinas, alam ko yung July, iniisip ko sana palaging
bakasyon pa sana eh. Hindi pa ba natuloy, Sherwin, yung plano ng gobyerno na gawing September o August ang pasukan? Oo, wala pa dahil may mga pagtutol pa kasi eh. So merong mga hindi pabor, although may mga gusto nga no na ganoon nga yung mangyari sa araw ng pasukan, yung mga ganyang buwan. Kaya lang wala pa. Kaya the same pa rin yung nararanasan kagaya nung ikaw nandito sa Pilipinas at nag-aaral. Pero ganun pa rin dahil minsan mainit tapos biglang uulan. Yun lang, talagang medyo swerte rin kami rito at di kami nakakaranas ng matinding lamig na nararanasan nyo dyan sa Amerika na halos nagyayelo, James. Sherwin, kamusta naman ang balita dyan sa Mount Mayon, sa volcano na ating pinagbabantayan nitong mga nakalipas na linggo? Ito ba'y humupa na or medyo nag-aalboruto pa rin? Oo, ngayon ay pa rin nakamonitor pa rin yung mga kasama nating reporter diyan, si Alan Manansala, si Brian Baldaraje, si Jerry Galicia, dahil hindi pa naman ibinababa yung level ng nitong Bulkang Mayon at nananatili pa rin sa mga evacuation center yung nandoon sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya hindi pa rin sila pinababalik dahil nasa alert level 3 pa rin itong Bulkang Mayon. Kaya nananawagan nga dyan yung ating mga kababayan sa evacuation center ng patuloy na pagsuporta sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan kagaya ng pagkain. Ayan, kasi medyo matagal-tagal na sila, James, dyan sa mga evacuation center dyan sa Albay. Yan, we're hoping for the best, Sherwin, pero siyempre nakakamiss pa rin ng Pilipinas kahit na may mga ganyang sa atin yung natural disasters, di ba? Pero ayun, pa man, aabangan namin ang iyong mga humahataw na balita, Sherwin. Kung sakasakali ba makakauwi kami diyan, okay pa ang ating diyan, yung ating traffic situation bago pa kita pakawalan, Sherwin. Depende sa pupuntahan mo, pero sa karanasan namin from here dito sa atin sa Calamba going to Apalit or sa Bataan na madalas na pinupuntahan ng ating mga kapatid, medyo maluwag kasi dahil dun sa tulong ng mga skyway na binuksan panahon ng dating administrasyon. Malaking bagay, James, maninibago hindi na kagaya ng mga nakakaraang matitinding traffic dahil may iwasan mo nang dumaan sa EDSA kung pupunta ka ng Pampanga o kaya ay sa Bataan. Yung lugar natin dyan sa banda ng Santa Rosa, amigo, ganyan pa rin ba? Kasi nung mga nakaraan, about 15 years ago, nung ako yan, medyo traffic siya yung papasok dyan sa Laguna Techno Park. Ewan ko kung pareho pa rin. Hindi ko alam kung sakop ba yan nung skyway na in-extend nila o nagkaroon ba ng changes. Hindi sakop. Pero syempre, kumpara noon, kung 15 years ago, mas lumapad na yung kalsada, James, dahil halos taon-taon nagiging proyekto ng ng local government unit yung road widening. Kaya for sure, after 15 years, kung kailan ka ba huling umuwi, medyo malaki na yung improvement, James. Ayun. Sige, meron pa tayong time pero patungkol naman sa sa political situation diyan sa ating bansa. Kamusta naman? Wala bang mga kaguluhan nangyayari o tahimik naman ba? Kamusta ba yung ating political outlook diyan sa Pilipinas? Oo, sa ngayon okay naman. At aabangan natin nga yung ulat ng Pangulo dahil isang taon na siya sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya mag-aabang din tayo sa kanyang ulat doon sa mga ipinangako niya, ano na ba doon ang mga natupad at ano ba yung bibigyan niya ng prioridad dito sa mga susunod na taon niya sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa, James. Yun, napakabilis ng panahon. Mag-isang taon na pala yun. Yun, with regard to that pala at Sherwin, kinakamusta ko si Nel Maribohok, yung ating resident reporter dyan sa Malacanang. Kinakamusta kita, Boss Del, kamusta na kayo? Nagpunta siya dito, Sherwin, kamakailan At kinover nga niya nung bumisita si President Marcos dito, kasama niyang nakipag-meeting siya kay President Biden. At kinover yan ni kasamang Nel. Pero
kinakamusta kita. Pero gayon pa man, Sherwin, kamusta rin naman ba yung atin pong mga kababayan dyan na sa ngayon ay siguro ay ano bang masasabi natin? Ano ba yung kanilang season ngayon ng prutas sa Pilipinas? Ngayon ay July, di ba? Summer. So, na-expect ko may mga ano naman dyan, may mga lansones or yung mga santol. Panahon ba ngayon yan? Alam ko ganun sa ganitong panahon. Wala pa ako nakikitang lansones. Parang ano yata yun October. By August yata. Mga August yata ang lumalabas niyan. Kasabay nung rambutan. Sa ngayon kasi marami pa rin dito sa atin. Yun, mangga. Tsaka dragon fruit. Ayan. Pakwan, marami pa rin. Ang alam mo wala dito, Sherwin, yung star apple na tinatawag nila, yung ano ba sa Tagalog yung star apple. Yun, kay Mito. Miss na natin yan, yung nilalagyan mo pa ng gatas, yung yung sweetened milk, tapos lalagyan mo ng yelo. Yan ang wala dito na malamig. Yun ang nakakamiss dito. Pati nga yung santol, wala kang makita dito na na binibenta Pupunta ka sa banda ng Florida, yan, makakita ka ng mga lansones, yung rambutan. Santol, parang sobrang bihira. Pero kailan ka ba huling umuwi? Kailan ka ba huling umuwi? Walis ako dyan, mga year 2007 yun, nung ako'y umalis dyan sa Pilipinas. And dumire-diretso na, hindi na ako nakabalik dahil majority of my family nandito na rin sa Amerika, Sherwin. Kaya halos hindi na nagkaroon ng chance. Pero kung loloobin ng Panginoon, bakit hindi? Baka by next year, pagka namimiss mo na yung Pilipinas, iba talaga pagtubong Pilipinas ka Talagang masarap balik-balikan. Alala ko yung sinabi mo last week. Yung sinabi mo last week, yung lato-lato. Yung lato-lato, talagang paborito ko. Paborito ko pa lang pinaglalaruan niya, Sherwin. Kaya naalala ko lang kasi na nabanggit mo nung last week. Pero gayon pa man, mukhang okay na tayo. Sherwin, maraming salamat sa pakikipag-usap mo sa akin. Mahirap kasi pag mag-isa at least meron kang kabanter, di ba? Sige, maraming salamat, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, muli niyo lamang pong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito naman ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8, "And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work." Amen. At yan po mga kababayan ng mga umatingabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, June 30, 2023. Susunod na ang programang Ataw Balita Pilipinas with Kuya Sherwin sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA. Ako si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a nice weekend.